pagninegosyo ay hindi lamang sa pagkain at hindi lamang sa kung magkano yung kikitain mo. Kung hindi dapat, may puso rin. Tara, pag-uusapan natin yan dito lang sa Puso Restaurant. Sunny side up with Yana. Behind every successful restaurant, may pagod, may pressure, may sakripisyo, at may pusong lumalaban. At aalamin natin kung sino ang nagpapatibok sa Puso Restaurant. Tara! Ang pagninegosyo po ay hindi lamang sa pagkain, kung hindi yung kita natin at the same time, kundi iba pa rin yung may sa puso natin, yung pag-serve, yung serbisyo sa mga customer. So tara, pag-uusapan natin ang puso dito sa Puso Restaurant. At alamin natin kung sino yung nagpapatibok ng puso dito sa restaurant ng Puso Restaurant. Sila po yung nagmamanage, sila po yung operational manager, silang mag-asawa ng Puso Restaurant dito sa Tagaytay. At mapapanayan po natin ngayon si Miss Julie at saka si Mr. Teng. So, Hello po. paano kayo nagsimula ng Puso Restaurant dito sa Tagaytay? Apo, actually, nagsimula si Puso way back 2021 after mamatay ni Daddy from pandemic po. Tapos yung brother ko, yung sumunod sa akin, yung second namin, nakapagtrabaho siya actually po sa Cebu. Tapos sa Cebu kasi, yung nagkaroon siya ng idea tungkol dun sa puso. Yung puso po na tinatawag natin is yung rice. Yung Hanging rice. Apo. Hanging rice. Apo, hanging Kala rice. ko yung puso na nakabalot sa dahon. Siya po Dahon yun. niya. Yun talaga. Oo. Apo. So yun Apo, talaga. doon siya nagkaroon ng idea na bakit hindi ko pwedeng dalhin sa Tagaytay yung gantong concept from Cebu. Tapos alam naman po natin sa Cebu, marami ring mga barbecues, puro ihaw-ihaw, ganyan. Lechon. Lechon. Cebu. Oo. Lechon de Cebu, tapos may mga chorizo. Oo. Inadapt po niya yun, tapos sinubukan namin ilagay dito maglagay sa Tagaytay. Actually, yung sa pwesto po, ang dami namin sinilip, ang dami namin tinignan. Then, itong lugar po na to, kung mapapansin nyo, ang limang restaurant yun nandito. Pero itong mismong Puso Grill and Resto Bar na pwesto, wala siya talaga. Para, dati siyang restaurant na nagsarado, tapos kung mapapansin nyo, itong paligid na to, puro siya Open talahib. area. Puro talahib siya. Open area to. Na hindi mo akalain na may restaurant dun sa part na to po. Then after po nun, may nakausap niya namin yung parang caretaker. Inintroduce niya kami dun sa owner. Then yun po, nagka-deal naman kami kagad dun sa ano. Then yun, sinimulan na po namin yung construction na it took siguro 3 months lang. Tapos yun. Dati wala pa po itong platform area namin. Oo. Parking. Dati taas lang. Apo, taas lang po siya. Oo. Tapos parking itong area na to. Oo. Then kasi nung after pandemic, medyo sabik ang tao na lumabas. Oo. Kaya mapapansin natin na ang dami talagang tao sa Tagaytay. Oo. Kaya napag-desisyon na namin na extend yung pwesto para at least medyo maluwag. mas maluwag. Tsaka ito, nakikita doon nila to sa Facebook na ay daming tao. Yes, daming opo. ganun. Opo. Sabi ko, oo, kaya nga nag-extend sila na nag-extend para Opo. lang dun sa mga customer nila na talagang dinadayo din kasi Opo, siya. tama po. So, ano po yung pinaka-unique dito sa Puso i-compare sa ibang restaurant sa Tagaytay? Pinaka-unique. Sa food naman po namin, kasi ang common po sa Tagaytay ay laging bulalo. Yes. So, Dito naman po sa amin, sineserve namin yung Cebu delicacy na balbakwa. Meron kaming balbakwa. So, may balbakwa kayo. Tapos yung chorizo di Cebu namin, talagang Oo. legit po siya na chorizo from Cebu. Authentic, siniship namin from Cebu talaga. Galing. Kasi, teka lang ha, sa amin kasi, magkababayan kami ni Julie eh. Yung Apo. chorizo sa atin, Yes be, po. sa Bacolod, is yung malalaki din. Pero masasarap din. Apo. Pero kanina, nung kumain kami, nakita ko yung chorizo ng Cebu. Maliliit. Maliliit Apo. pala siya, pero Apo. ang sarap. Malasang Malasang-malasa. malasa. Apo. Nung nagsisimula pa lang kayo dito, ano yung pinakamahirap na challenge nyo na naranasan? Actually, kayo po na nasubaybayan niyo yung sa pagtugo namin, yung sa karinderya. Kasi syempre, sa karinderya, iba yung concept
compare mo sa isang restaurant. Yes. Sa karinderya, kumbaga, kaya mo i-manage na kahit konti lang kayo. Mm-mm. Pag sa restaurant kasi, una dyan papasok, kailangan mo sa tao. Mm-mm. Kailangan marunong ka makisama sa tao. Oo. Pangalawa, sa customer, kailangan ma-PR ka. Yes. Yes. Tapos, Yan yung syempre, si tita. opo. Tapos, sa food preparation, kailangan, hindi siya katulad ng karinderya na on the spot, nandyan lang siya. Mm-mm. Kailangan, pagka ikaw ay nasa restaurant, kailangan gagandahan mo ang presentation. Oo. Yan. Diyan po yung, yun naman yung hindi namin, kumbaga, hindi naging struggle sa amin kasi nakapag-cater na rin naman po kami sa iba. Pero syempre, may mga guests o customer tayo na medyo hindi maselan. Oo. Doon nagsimula yung kailangan pag-aralan mo siya. Yes. Hindi oo. siya yung, kumbaga, pagpasok mo, yun na. Mm-mm. Kailangan pag-aralan muna namin siya, paano ba magandang diskarte dito? Ganyan. Yun. Dumating na ba kayo sa point na parang umayaw na kayo or susuko na ako, parang ayoko na? Yes. Ganon. Opo, No? totoo. Parang gusto mo nang umayaw. Opo. Ganon. Sa anong point yun? Nasa mid na. Pakalagitnaan Nasa mid na po. Usually ganon Opo, no? nasa mid na. Kasi bakit? after nung pandemic, di ba sabi mo nga po kanina, ang lakas. Mm-mm. Lakas talaga. Siguro, nung mga 2 years after nung pandemic, medyo, syempre, nagbukas na lahat, Oo. open na po lahat. Open na lahat. Doon namin naramdaman actually, kaming dalawa, na humihina yung sales. Oo. Actually, parang Nung- last year. Last year Last na. year. Actually, last year nga po, hanggang last year, ganun pa rin ang sales. Kaya meron, kumbaga, ang nangyayari lang sa amin, nagbe-break even lang. Oo. Kumbaga, bayad kuryente, bayad ng mga expenses, tubig, kuryente, Pero sa upa. business, ako naranasan ko rin. Sa business kasi, kailangan mahaba yung PC mo. Totoo. Yung tinatawag nila na gano'n. Apo. Tsaga, nandun yung, kumbaga yung parang kasabihan na hindi lahat na araw ay Monday or Totoo po. Tuesday. Di araw ay Pasko. Yan. Apo, di araw ay, tama sabi po. nga nila. Apo, dapat malalim din Mayroon- ng bulsa. Yes, Apo. oo. Dapat malalim din yung bulsa mo. Apo. So, hindi po pwedeng konting problema lang, aayaw ka na. Tama, apo. Apo. Di ba? Mm. Kasi ang business, masasabing stable ka na. Pag umabot ka na ng 5 years, Mm. 6 years, 10 years, ganun eh. Apo. Hindi yung 1 month ka lang tapos ayaw mo na. Mm. Pero sa mga business owner tulad natin, di ba, parang nararanasan natin yun. Apo. Na, ayoko na, bukas parang ayoko na magbukas. Totoo po. Ganun. Apo. Lalo na yung tipong kahapon ay wala kang customer. Mm. Ngayong araw na to, lumipas na naman ng gabi, natulog ka pagising mo sa umaga. Hindi na kaya ako magbubukas. Sa susunod na lang kaya na araw kasi kagabi wala eh. Apo. Pero hindi ganun eh. Mm. No? Mm. Hindi ganun. Dapat Kailangan- positive. Kung isa pa yan. Actually, sa amin po kasi, yung ganung bagay, kumbaga parang, ang lagi namin sinasabi nga, si Lord nang bahala. Yes, to. Si Lord nang bahala. Tsaka yung laging sinasabi ni Mami na i-word of mouth mo na maraming guests. Yes. Apo. Kasi Baka ang- yun yung ma-attract mong energy. Kasi kami naniniwala na pagka ang mood mo ay laging negative Yes. ang Isa present pa yan. na pumapasok sa'yo. Oo. Pero pagka lagi kang positive, lalo yung lumalabas sa bunganga mo, gano'n na nangyayari. Mm. Laging positive. Ano po yung may advice mo, Teng, sa mga gustong magtayo ng restaurant or business na katulad nito? Apo. May papayo ko po sa mga gustong magtayo ng business, lalong-lalo na pagdating sa mga restaurant. Bigyan nyo lang kung ano yung yung hilig nyo, yung nasa puso ninyo. Yes. Tapos, pagka yung katulad namin, nagkaroon kami ng struggle, mas maganda kung halimbawa meron kayong partner na supportive din. Yes. Kasi mahirap na halimbawa ikaw negative, lugmok ka na, tapos Oo. yung partner mo, lugmok din. Oo, Walang dapat- mangyayari. Dapat talaga negative, positive sa Tama mag-asawa. po. No? Tama po. Totoo. Kasi kumbaga, sila yung maghihilahan. Yes, oo. Apo. Tapos yun nga, pangalawa doon, syempre, number 1, kailangan lagi kang tatawag kay Lord. Yes. Apo. Kasi actually kami talaga, naglagi rin kami nag-charge. Mm. Apo. Si tita ganon. Mm. Malaking bagay kasi. Oo, Apo. talagang ganon siya. Tapos yun nga, sabi rin ni tita, kailangan mahaba ang PC mo at saka Oo. medyo malalim ang bulsa. Tama. Tsaka sabi nga, may nakapagsabi sa akin na huwag tayong mamroblema kung halimbawa magkaroon tayo ng utang. Kasi Mm-mm. hindi mo masasabi na ikaw ay negosyante kung, Kung wala kang utang. Naku, tama po Tama po, yan. di ba? Kasabihan talaga yan. Totoo po. Opo. Hindi mo masasabi kung ay negosyante kung wala kang utang. Pagka po mamamasyal kayo or may gusto po kayong puntahan sa Tagaytay, drop by po kayo dito sa Puso Grill and Resto Bar po. Open po kami from Monday to Sunday, 11 a.m. hanggang 12 midnight po. May live band din po kami tuwing Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
na nagsa-start po from 7 p.m. to 12 a.m. po. Sunny Side Up with Diana, dito lang po sa Puso Restaurant sa Tagaytay. Yes. Kasama ko po yung owner, Sir Teng at saka si Miss Julie. Invite po kayo, sir, para sa... Hello po. Please visit us here at Puso Grill and Resto Bar, Tagaytay, along Aguinaldo Highway para matikman nyo yung aming Cebu delicacies. Yes! Puso Restaurant! Sunny Side Up with Yana! Canline sa We puso you. Ayun, Ayun, yung nasa taas. Puso. Sabi ko nga kanina, sino kaya nagpapatibok ng Puso Restaurant? Apo. Puso, tibok-tibok. Apo. Ganun, ayun, ganun. 1, 2, and go! Yan, kaway! Yan!